Magandang umaga po mga kapatid. Really good to see you again sa ating pong pananambahan dito sa All Generation Church. Welcome po sa ating sanctuary, and I'm praying that the Lord will meet us today saan man po yung ating mga pansariling sitwasyon sa ating mga tahanan at mga personal na buhay. I trust the goodness of God to give us His blessing and His word this morning as we worship Him, as we offer our praises and thanksgiving. Sa mga kasama ho natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at sa iba't ibang mga bansa, nandiyan kayo sa inyong mga tahanan through Facebook, welcome to our worship service. At same prayer po para sa mga nandito, ang para din po sa inyo, that the Lord will talk to us this morning. Sa lahat mga kapatid, ang ating mga buhay nawa ay ating may ialay ng gusto at totoo sa ating Panginoon. Let me ask you today, kumusta po ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong pananalangin sa araw-araw? Kumusta po kayo? Kumusta ang ating mga spiritual na mga buhay? Nabanggit ko po yan kasi itong taon na to, simula last year, ay talagang na-emphasize sa ating mga buhay ang kahalagahan ng pananalangin. So, this year, our theme for this church is we are pursuing, number one, simplicity of heart. Kasi wala naman talaga tayong pwedeng ipagmalaki pa, wala tayong pwedeng i-pursue, kundi simplicity, and we begin to acknowledge and recognize mga maliliit na mga bagay sa ating buhay. Mga maliliit na mga ginagawa ng Diyos na dati para bang very ordinary, hindi natin napapansin. But now, we begin to appreciate lahat ng mga binibigay ng Panginoon. Including yung katotohanan na hindi ka nagkakasipon, hindi ka nagkakalagnat. Kasi yan yung mga delegadong bagay ngayon, di ba? Noon, hindi natin ganong pinapansin yan. Pero ngayon, papasalamat tayo kay Lord kung meron tayo excellent health. That's simplicity. Na namumuhay tayo na mayroong contentment. And we are also pursuing silence. Kaya pagpasok nyo kanina dito, I was observing, mga kapatid, alam ko nananalangin kayo sa inyong mga puso. 30 minutes of undisturbed silence. And you cannot get that sa bahay mo sometimes kasi maraming mga pagkakaabalahan, di po ba? Lalo sa trabaho. But here, we encourage you, kung kayo po ay pupunta sa church, magre-reserve kayo, please come 30 minutes bago ho yung ating service. Kasi we would like you to have 30 minutes of communion with Jesus. Yeah. And then we also learn to surrender. I wonder, ano po yung mga bagay, what did you surrender to the Lord ngayong taong ito? Pagpasok ng taong ito, anong sinabi mo kay Lord na, I'm going to surrender this to you, Lord? Ano, dalawang bagay lang po mga kapatid ang dapat natin pagtuunan ng pansin pagdating sa pagsuko, pag-surrender sa ating Panginoon. Number one, yung ating mga desires. Yan, kasi yan lagi nagdidikta sa atin. Ito yung gusto mo, ito yung desires mo, ito yung mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo. And sometimes, wala dyan ang Panginoon. Hindi po ba? Pangalawa, yung will. Yung will ay mas malalim in a sense na ito talaga ito yung kalooban mo eh. Sa ating mga Pilipino, yung salitang loob, di ba? Ito yung nagpapatakbo sa atin. Ito yung heart. Ito yung nagdidikta. So, itong mga bagay na ito must be surrendered to Jesus. Para mas lalo nating maintindihan ang kanyang mga plano sa atin. At paano natin ito gagawin? Prayer. We come to God in prayer. Naalala ko yung ating Panginoon, ito yung kanyang buhay. Si Jesus, ito yung kanyang normal na activities sa bawat araw. Kahit gaano siya ka-busy, kahit gaano karaming demands para sa kanya, papagaling sa ganito, magpapalayas ng demonyo, magbibless ng tao, bubuhay ng patay, di ba? Ang dami. Hindi pa kasama dyan yung lectures. But the Lord was very consistent sa kanya pong prayer life. And I believe itong taon na to, dapat natin itong pagtuunan ng pansin.
Kayo din po dyan na nasa Facebook. Sana po itong mga mensaheng ito ay talagang tinatanim natin sa ating mga puso. Kasi palagay ko, curse man ito sa marami itong COVID, but for Christians sa atin, pwede natin siyang tingnan bilang pagpapala o blessing in a sense na binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong pagkakataon. Na talagang wala kang gagawin kundi lumapit lang sa Kanya. Manampalataya. Basahin ko po sa inyo, at ito po yung ating ilang mga verses na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Nakita ko po ito while I was doing my personal devotion. Luke, isa po sa mga magandang sinabi dito sa Lucas chapter 6. Isang verse lang po yan, mga kapatid. Verse 12. Luke chapter 6, verse 12. Sabi niya, one of those days, Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. Umaga, nandun si Jesus at buong magdamag, he was also praying. Yan, sabi ko sa inyo, how was your prayer life itong mga nakaraang araw? Or at least nung pumasok itong bagong taon na to, kumusta po ang ating buhay pananalangin? Kasi this is what we will learn from the Lord. Kung nagtataka tayo, ba't pa napaka-sigla ng spiritual life ng ating Panginoon? Bakit ba ang sigla ng kanyang relationship sa Ama? And he was able to do a lot of things because he was prayerful. At sa ating pong kalagayan ngayon, mga kapatid, narapat din na pag-isipan natin mabuti na humiling, tumawag sa ating Panginoon sa napakalaking pagsubok na to na ating pong kinaharap. No? So, we see Jesus praying, spending the whole night in prayer and communion with His Father. At tayo naman ngayon, dahil meron tayong sitwasyon, pakahirap ng ating sitwasyon na maraming limitations na nangyayari sa atin, we are also being encouraged by God na tumawag sa Kanya. I'll be reading Psalm 130. Sahin ko po ito sa inyo, mga kapatid. At inyo rin pong pakinggan, gawin natin panalangin sa ating mga puso. Verse 1, out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, kept a record of sins, kung tinatandaan lang daw ng Panginoon yung ating mga kasalanan, then, sabi dito, who could stand? Sino makakatayo? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. I wait for the Lord, more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord. Pwede mong gawing personal prayer ito. Panggitin mo yung pangalan and sabihin mo, put your hope in the Lord. For with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins. Let us put our hope in the Lord. Manalangin po tayo. Lord, we are filled with hope and joy this morning. Hindi lang, Panginoon, sa katotohanan that you have brought us here as a manifestation of your guidance, protection, and blessings. But you have brought us here, Lord, so we can give glory to your name. Para bigyan namin ng kapurihan at kaluguran ng inyong pangalan sa maraming mga nangyayari sa aming mga personal na buhay, sa aming paligid, maging sa church, Lord.
we are here. And we are offering our lives. Nawa, Panginoon, makita po ninyo ito bilang mabangong handog para sa inyo, Panginoon. Nawa ang aming mga buhay sa ngayon, kahit yung makasama namin, Lord, sa online worship, sabay-sabay naming maibigay, Panginoon, ang mataas na papuri at parangal sa inyong dakilang pangalan. At mula sa malalim na hukay na kung saan, Panginoon, we are getting stuck, Lord, we pray and we cry out to you. Help us, Lord. Help us to wait on you. Antayin namin, Panginoon, ang iyong pagliligtas. Antayin namin ang iyong pagpapala, ang iyong rescue, ang iyong instruction. And as we wait, Lord, teach us to worship. Teach us to pray silently from our hearts. With simplicity, Lord. Help us to recognize na sa aming mga paligid, Panginoon, nandyan ang iyong kamay at kumikilos. Gumagabay. Nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin. We pray, Father, also, hindi lang sa aming mga pamilya, sa aming mga personal na buhay and activities, Lord, in this church. We also remember our country. Lord, marami pong mga sitwasyon, Panginoon, na kailangan namin panalangin. We pray, Lord, for the plan to vaccinate, Panginoon, ang aming population. Give wisdom, Lord, to Secretary Galvez and his team. We are hearing negative reports, mga confusions, sometimes accusations, Lord, but we pray, Lord, as your children, it is our duty to intercede for our government. Help them, Lord. Praying also for our President and mga appointed and elected officials of our country. We are praying, Lord, for a moment of righteousness. Lord, kahit isang araw na makita lang nila, Panginoon, ang kanilang pangangailangan na sumuko sa inyo at magpasakop sa inyo. Then makikita din namin, Lord, ang mga pagbabago sa aming bansa. And we are praying, Lord, na talagang matutunan nilang hanapin kayo. Also, Lord, we pray sa aming mga kababayan, Panginoon, kasi masyadong mataas yung mga presyo ng mga bilihin at marami, Panginoon, nahihirapan. Lord, please intervene. We do not know hanggang kailan ito magtatagal. Alam lang namin, Panginoon, is that you will sustain us. Have mercy on our country, Lord. Also, Father, marami pong mga banta ng natural calamities, mga lindol, bagyo, baha. Lord, be our protector. As for us here this morning, I do not know, Panginoon, ang sitwasyon ng inyong mga anak. Hindi ko alam, Panginoon, ang kanilang pinagdaanan. Ang dahilan kung bakit sila nandito, maaaring nandito sila, Panginoon, for comfort, for instruction, for hope, for healing, for provision. Panginoon, ipadama po ninyo inyong presensya sa amin sa umaga pong ito. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. We will worship God this morning, mga kapatid. Ating ibigay ang ating pong buong puso sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. May God be our strength for in everything we do. Sabi po niya dito, whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth, and that will always prevail. God will be our strength. God is the strength.
strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Who have I in heaven but you? There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever, forever. Lord, we thank you for the strength that you give us every day. And we pray, oh Lord, that we would continue to trust in you, to lean on you, for there is no other God that we could get our strength. Let's sing as we come to the Lord. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest,
Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Please take your seats now. Again mga kapatid, welcome to All Generations Church. Good morning. I hope na prepared na ho tayong ating mga puso to receive God's instruction, His Word this morning sa atin. Ang ating pong kinanta ay nagsasalarawan ng ating pong totoong sitwasyon ngayon, spiritually, emotionally, or kahit physically. We are in the middle of this storm called COVID. Hindi po ba? Talagang wala tayong ibang pwedeng gawin kundi humingi at tumawag sa ating Panginoon. Last Sunday, ating pong pinag-usapan ay si Jacob. At least, for 2 Sundays po yon mga kapatid, part 1 at saka part 2. At konting review, Jacob was met by God when he was in the middle of the desert, no? Disyerto. Yan, pwede mo ring i-interpret yung sarili mo ngayon bilang nasa gitna ng disyerto, and the Lord was so gracious. He intervened in the affairs of Jacob. Habang nasa disyerto si Jacob ay kinausap din siya ng Panginoon. Meron silang kasunduan, may covenant na nangyari, may pagliligtas na nangyari. Ngayon naman mga kapatid, pag-uusapan naman natin yung kabaligtaran ng disyerto. Pero parehong mapanganib, parehong nakakatakot. What if tayo naman ay hindi na sa disyerto ngayon, kundi nasa gitna ka ng laot, na wala ka ring makakapitan, wala ka ring saklolo na pwedeng mag-rescue sa'yo maliban ng Panginoon. At maaaring yan ang ating totoong kalagayan din sa mga sandaling ito, no? Ang mensahe po natin may pamagat na from deep inside the fish. Mula sa ilalim, sa malalim na bahagi ng dagat ay nandoon yung isda. Maaaring ikaw nasa loob ng tiyan ng isda. I cannot imagine kung gaano kahirap yan para sa atin, no? Na nasa ilalim tayo o nasa loob ng tiyan ng isda. Basahin po natin scripture. Ito po yung matatagpuan sa Jonah chapter 1, verse 17. The last verse ng chapter 1. I will begin reading then yung chapter 2, verse 1. The beginning of chapter 2. Sahin ko po sa inyo. At the Lord's command, a large fish swallowed Jonah.
And he was inside the fish for 3 days and 3 nights. Verse 1 ng chapter 2, from deep inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. And that is the invitation for us this morning. Pag nasa loob na tayo ng tiyan ng isda, and it's hard to explain ano yung sitwasyon dyan sa loob ng tiyan ng isda, what do? We come to God in prayer. I've been telling you itong bagay na to, mga kapatid. Kasi sa palagay ko, ito talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang manalangin sa Kanya. Father, we come to you, Lord, for instruction. Open our hearts, our minds. Convict us this morning. And we also need your comfort. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This morning, mga kapatid, we'll talk about storm. Tayo mga Pilipino, we are familiar with storms, di ba? Typhoons at kung ano-ano pang mga calamities na katulad po nito. Hindi lang po basta storm, but strong and fierce storm. No? Mapanganib at malakas na bagyo ng buhay. Well, as Christians, hearing this topic na storm, we are immediately comforted by the story of the disciples. Naalala natin, pag may bagyo sa ating buhay, nakakonect natin yan doon sa story ni Jesus and His disciples, experiencing a strong storm in the Sea of Galilee. Naalala niyo po ba yun? Po ba? And as the storm rages, habang lumalakas yung bagyo, Jesus immediately calmed the storm. Kaya tayo nako-comfort kasi alam natin na ang Panginoon bibigyan niya ng kapayapaan yung mga bagyo katulad ng ginawa niya doon sa experience ng mga disciples kasama siya in the middle of the Sea of Galilee. Dito po sa istorya ng yung kanila experience doon sa Sea of Galilee, Jesus did not cause the storm, and in fact, He pacified the storm. Hindi po siya nag-umpisa ng bagyo, nandun yung bagyo, at ang ginawa ng ating Panginoon, pinatigil niya yung bagyo. Now, in Jonah, ating binasa kanina, not only it was God who sent the storm, kabaliktaran naman doon sa nangyari sa Sea of Galilee, ito mismo ang Panginoon ang nagpadala ng bagyo. Okay? Hindi lang siya nagpadala ng bagyo, He was also unwilling to pacify the storm. Masyado tayong na-enamored doon sa storya ni Jesus at saka yung mga disciples na pag may bagyo, Jesus would immediately pacify the storm. Naranasan natin yun sa ating buhay. Pero ang tanong, paano yung mga bagyo na hindi lang mismong pinadala ng Diyos, kundi ayaw pang patigilin ng Diyos? And He is giving the storm more power to become deadly. Ang gagawin natin, mga kapatid? Balikan natin si Jesus. Kanyang mga disciples, agad-agad nawala yung takot. Kasi nandun si Jesus, at sabi ko nga, pinatigil niya kaagad yung bagyo. At maaaring yan yung iniisip mo ngayon. Maaaring yan yung inaasahan mo ngayon. Now, Jonah, yung pag-uusapan natin, not only experience the gamut of the storm, gamut means the extent of the storm, mula sa umpisa hanggang doon sa dulo, he was thrown into the sea during the storm. Are you prepared for that, kapatid? Hindi mo lang mararanasan ang bagyo, itatapon ka pa ng Diyos sa dagat. Paano kung ang bagyo na dumarating sa buhay natin, hindi katulad ng bagyo na kasama si Jesus sa kanyang mga disciples, na agad-agad tumigil, kundi isang bagyo na katulad ni Jonah, hindi lang pinalala ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, itatapon kanya sa dagat. How are we preparing for
for that scenario sa ating buhay. Tanong, ano ang pipiliin mong bagyo? Yung si Jesus kasama yung mga disciples o itong kay Jonah? No-brainer naman yon, di ba? Of course, pipiliin mo yung agad-agad patitigilin ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, kung anumang bagyo ang hayaan ng Diyos na dumating sa atin at maranasan natin, kung ito man ay yung agad-agad tumitigil, dahil pinapatigil ng ating Panginoon, o ito man ay pinadala ng Diyos at hinayaan niyang magbigay sa atin ng mag-cause ng devastation sa ating buhay, hindi lang yon, itatapon pa niya tayo sa dagat. Alam nyo, pagkasama natin ng Panginoon, yung mga ganyang bagyo would allow us to see the salvation of God. Matagal man o mabilis yung duration ng bagyo, bilang mga Christians, isa lang po yung ating masasabi. The Lord will save us. The Lord will be with us. When this storm of life started early last year, mga bandang March, actually February last year, naramdaman na natin yon. Tanong, what was your prayer? Nabalita natin na ang COVID ay nandito, delikado siya, nakakamatay siya. Ano yung ating panalangin? Natanda mo pa yung prayer mo nung nabalitaan mo siya na nandito niya sa Pilipinas at magkakaroon ng lockdown, kakaroon ng mga pagbabago sa ating buhay. At habang ito'y tumatagal, were you seriously hoping, talaga bang umaasa ka ng malalim that it will just be a matter of time before God would end this storm? Now, let's say, mga bandang May, nasabi mo na, hindi, saglit na lang yan. Patitigilin na ng Panginoon yung storm na yan. Now, almost a year ang nakalipas at nandito pa rin tayo. We are still here. Question is, nagbago ba ang iyong mga petitions at prayers? Naapektuhan ba ang iyong buhay pananalangin kasi isang taong ka nang nanalangin ay parang wala pa rin nangyayari? What if God is bringing us not only a strong, fierce storm, but also wanting to throw us into the deep? That's the question. What if instead of pacifying the storm, sa halip na patigilin niya yung bagyo, His will, kanyang kalooban is for us to go down into the deep. Hindi lang niya palalakasin yung bagyo, itatapon ka pa niya sa malalim. Kaklaruhin ko lang po dito kay Jonah, God did not will the storm. Okay? Hindi niya gusto magpadala ng bagyo. It was a product of the prophet's disobedience. Alam naman natin yung story ni Jonah, di ba? No? So, he became disobedient sa ating Panginoon and he rebelled against God, kaya nagkaroon ng storm. It was God's terrible wake-up call for Jonah. Yung bagyo na yon, sinadya ng Panginoon ipadala as a wake-up call for Jonah. And probably, mga kapatid, maaari o marahil, itong storm na nangyayari din sa atin could also serve as God's wake-up call. Panawagan ng Diyos sa church, sa simbahan, at sa mga Kristiyano ngayong araw, nitong mga panahon na to. So, let us make things clear before we go farther, mga kapatid. This message, bagamat ito ay istorya ng isang individual na tao, ito yung aking pakiusap, must be studied, kailangan natin siyang tingnan, in the light of our collective experience as people of God. Istorya ito ni Jonah, pero mas ma-appreciate natin yung storyang ito pagka kinonect natin sa ating experience bilang isang church. Hindi lang storya mo, kundi buong church. Huwag mo lamang tingnan ang ating sitwasyon bilang iyong sariling kwento ng pagsuway at paglayo sa Diyos. Tingnan natin ito na ating pangkalahatang kwento bilang Kristiyanong simbahan, kasama ang ibang mga anak ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama yung mga nanonood ngayon sa Facebook. This storm called COVID and its many variants, kasi dumami na po siya, nag-mutate na kung ano-ano nang tawag sa kanya,
can hardly be interpreted as God's punishment for a single person's disobedience like Jonah. Hindi natin pwedeng sabihin na mayroong isang tao sa mundo na sumuway sa Diyos, kaya nagpadala ng COVID ang Diyos, damay lahat. Hindi natin pwedeng interpret ng ganyan. Maybe like Jonah, mga kapatid. The church has plotted her own independent course. Ibig sabihin, gumawa ang church ng kanyang sariling landas. At hindi niya nainisip ang Diyos, unmindful of God, and God has decided to intervene now. Mangingialam na ang Diyos sa buhay ng church. Sa buhay mo, kapatid, at sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Dahil maaaring sa tagal ng panahon, gumawa na tayo ng ating sariling landas at hindi nakasama ang Diyos. Now, yan ang istorya ni Jonah. Alam natin na siya ay propeta, inutusan ng Diyos, na mag-preach ng gospel sa Nineveh, and he was disobedient sa ating Panginoon. Ayaw niyang gawin. At maaaring, mayroon din ganyang spirit sa atin as a church. Bilang simbahan. No? Hindi lang tayo, kundi karamihan ng mga Christian churches. Now, what are the signs? Ano kaya ang mga tanda that the church is following in the footsteps of Jonah? Meron po ba tayong mga tanda na pwedeng tingnan na ang church ay dahan-dahang sumusunod sa yapak ni Jonah? First, ito po yan mga kapatid. Like Jonah, we might have been journeying away from God and His call. Tulad ni Jonas, maaaring naglalakbay tayo palayo sa Diyos at sa Kanyang tawag sa atin. Yan po yung unang sign na tayo po ay maaaring makaranas ng ganitong uri ng bagyo sa ating buhay. Basahin po natin para magkaroon tayo ng context. Jonas chapter 1 verse 1 to 4. Sabi niya, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod. At sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Kasi sinasabi ko, maaaring ang church ay katulad ni Jonas, gumawa ng sariling landas, hindi kasama ang Diyos. Kasi sabi dito, takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa, mamaya ipapakita ko yung map, at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang siya ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Yan yung context nito. He was a prophet of God in Israel. He was an Israelite. At yung mga panahon na ito, ang world superpower and conquerors ay yung mga Assyrians. Now, Nineveh is the capital city of Assyria. Tingnan po natin yung mapa. Yan. So, kung nakita po ninyo sa may bandang baba, Israel, eastern side po niyan, papuntang kanan, nandiyan po somewhere there ang Nineveh. Now, Jonah, sabi diyan, sumakay siya sa barko, papuntang Tarsis. Sabi ng mga commentators, ang Tarsis ay nasa Spain. Now, look at the map. From Lebanon, Israel, Palestine, papunta siyang west. Ang layo. Samantalang dapat papunta siyang east. So, yan po yung kwento ni Jonah. Nasa halip na pumunta sa Nineveh, pumunta ng Spain. Para takasan ng Diyos. Ganito po yan mga kapatid. May pinaghuhugutan po ang pagsuway na ito. Sa isang banda, hindi natin agad-agad masisisi si Jonah. Okay? Pero, ito po yan eh. Sa kabila pa rin ng valid na mga reasoning, mamaya sasabihin ko sa inyo. Jonah simply didn't want his enemies to be pardoned by God. Kaya siya pumuntang Spain, sa halip na pumuntang Nineveh, because
Hindi niya kayang tingnan na pinapatawad at tinatanggap ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Why? Ba't hindi niya kayang tanggapin? Alam nyo, kailangan ng konting exegesis dito mga kapatid. We need to understand kung gaano kalupit at gaano kabangis ang mga Assyrians sa kanilang mga bansang sinasakop. Kailangan natin mag-research ng konti, gaano ba ka-cruel, gaano ba ka-ruthless itong mga taong to. Alam niyo yung mga kwento ng mga matatanda sa atin, ng panahon ng Hapon, di ba, na malulupit yung mga Japanese, daming mga pinahirapan. Alam niyo, wala sa kalahati yun. Pag binasa ninyo kung gaano kalupit ang mga Assyrians sa kanilang mga sinasakop noon, kasama Israel, sa kanilang pinagmalupitan. So in that sense mga kapatid, masasabi natin na parang valid yung sinasabi ni Jonas. Ba't ako pupunta dyan? Eh sila yung nanakop at nagpahirap sa atin. Mayroong konting sense, di ba? Mayroon siyang point. Ba't nga naman siya pupunta doon? Eh, ito nga yung mga taong nagmalupit sa kanila. Pinamalas ni Jonas, ganun pa man, pinamalas ni Jonas ang totoong kalagayan ng kanyang tigang at mapagmataas na puso sa kanyang tahasang pagsuway at paglayo sa Diyos. Tahasan po ito hindi ito aksidente. Ito po ay deliberate na disobedience sa ating Panginoon. Mga kapatid, ito ay malaking problema ng mga Kristiyanong simbahan ngayon. Pakinggan niyo po ito Medyo masakit lang po ito. Pero pakinggan niyo po. Mas gugustuhin pa natin na lumayo sa Diyos kaysa makitang pinapatawad at tinatanggap ng Diyos ang ibang taong ayaw natin. Just like Jonah. Mas gugustuhin pa natin sumuway na lang kay Lord kaysa makitang binibless ng Panginoon ang mga taong ayaw natin. I call that misplaced and unwarranted sense of entitlement. Ang taas ng ating pagkakilala na sa ating mga sarili, yung sense of entitlement. Now, this is the characteristic of a heart ng isang individual or ng isang church that is proud of its title and affiliation. Okay? But is no longer having fresh encounters with God. Tumataas yung ating pagtingin sa ating mga sarili. Minsan na iniisip natin, may karapatan na tayong makipagtalo sa Diyos, questionin ang kanyang kalooban at suwayin siya dahil sa ating matagal na taong inilagi sa simbahang ito, o kung saan man tayo galing, at sa dami na ng ating sakripisyo sa Kanya. Ano po ibig kong sabihin dito, mga kapatid? Ayaw ko ma-miss niyo po ito, no? Ano to yan? Ang ating pananaw sa relasyon natin sa Diyos ay para bang relasyon natin sa ibang tao. Think of this situation. Mayroon kang kaibigang influential, mayaman, may impluwensya, makapangyarihan. Habang tumatagal yung iyong relationship dyan sa taong yan, tumataas din yung iyong pagkatao. Tumataas din yung level ng iyong influence, di ba? At nagiging, para bang, nabibigyan ka ng kapangyarihan din. Ngayon, pag masyado ka nang malapit dyan sa taong yan, kilalang kilala mo na siya, minsan ba parang hindi ka na seryoso sa inyong relationship. Kasi magkakilala na kayo No? In other words, habang lumalapit ka sa isang taong influential, feeling mo nagiging influential ka na rin. At nagiging entitled ka na rin sa iyong mga opinions. Tama ba? Alam niyo sa Panginoon baliktad. Habang tumatagal ka sa relationship kay Lord, habang tumatagal ka sa pagsunod sa Panginoon, unti-unting nawawala ang iyong pagkatao. Hindi ko po ibig sabihin ang iyong identity. Nawawala ang iyong mga desires kasi mas lumalaki ang ating Panginoon sa atin. Anong sabi ni John the Baptist? I must decrease, He must increase. Yan ang malaking problema natin. Kasi habang tumatagal tayo sa church, habang tumatagal tayong Kristiyano, para bang nagiging entitled tayo. Pwede na nating paminsan-minsan mamili tayo ng mga susundin, ng mga instruction ng Panginoon. Tama? Ito lang mga gusto kong gawin, Lord.
ito, bigay mo na lang kay Fritz yan. Ito, bigay mo na lang yan kay ganito. No? Hindi eh. Kasi ang requirement ng Panginoon, mamamatay tayo sa ating lumang pagkatao para si Kristo yung mabubuhay at lumakas sa atin. Yan ang nangyari kay Jonah at yan din yung ating sinusundan ngayon. Feeling natin dahil prophet si Jonah, ikaw naman ay may ministry sa church, marami kang contribution sa church na ginagawa, para bang minsan okay lang Lord na huwag muna akong sumunod sa iyo kasi naintindihan mo naman yun. Tagal na tayo magkakilala eh. Hindi. Sa Panginoon hindi ganon. Habang tumatagal ka sa Kanya, mas lalong lumiliit ka kapatid at lumalaki ang ating Panginoong Jesus. At yan dapat matutunan ng church sa Kanya. Kasi kung hindi, nagtuloy tayo dyan, no? Nagiging tumataas yung ating pride, yung sense of entitlement. When that happens, expect God's radical grace to chase us in a form of a violent storm. Nagtuloy-tuloy yan. Asahan mo na habulin ka ng Panginoon ng kanyang radical na pag-ibig in a form of a violent storm like Jonah. I want you all to help me understand as a church, no? And as your pastor, help me understand, help me discern, and know the specific and personal message of God to all generations, ICBC, in this storm called COVID. Ano kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon, specifically sa church? Ano kanya mensahe sa atin? And you, kapatid, as an individual, what is God's personal message to you through this storm? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin as a church? At anong sinasabi ng Panginoon sa iyo, specifically as an individual, sa storm na to? Maring, naka-develop na tayo ng mataas na confidence sa sarili. Tulad ni Jonah. From time to time, Lord, pwedeng wag na lang, di ba? Sa iba na lang. Hindi nga ganun eh. So the Lord sent a storm para gisingin si Jonah. At maring tayo rin. That's number one. Number two, when the world displays more spiritual qualities than the church. Asahan mo may bagyong darating at magtatagal yung bagyo na yan. Kung ang church ay mas mababaw na yung kanyang spirituality at para bang mas mataas na yung spiritualidad ng mundo. Diba? Kapag ang mundo ay higit na nagpapakita na ng mga spiritual qualities kumpara sa church. Basahin po natin ang Jonah chapter 1, 5-6. Makakuha ho tayo dito ng konting kaalaman patungkol dito sa punto na to na para bang ang church ay mas malapit na ang word ay mas malapit na sa Diyos kaysa sa church. Basahin natin. Dahil dito, labis na natakot ng mga tripulante. So, kwento na ni Jonah. Diba? O naranasan nila yung bagyo. Kaya silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. See? Itong mga pagans na to, na hindi mananampalataya kay Yahweh ng Israel, nanalangin na sila. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Ito na. Samantala, si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. See? Nagpipray pa yung mundo kaysa sa mga Kristyano. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, mas naiisip ng mundo na lumapit sa kanilang Diyos kaysa sa atin. Ang daming comments natin sa Nazareno, sa Santo Niño, pero buti pa nga sila eh. Di ba? Ay ikaw, na nandiyan sa Facebook ngayon, mamayang gabi ka pa manonood. Kasi pwede namang, nandiyan lang naman yung mensahe. Mano't gumising ka ng alas 10. Di ba kasi yan yung ating pinag-uusapang oras ng fellowship. We comment, we lambast other religions, but look at them. Mas nagpipray pa sila. Kaya sa atin.
Si Jonah natutulog. Jonah was sleeping, listen, not because of his faith and confidence like Jesus. Di ba si Jesus natutulog din nung may bagyo? Magkaiba po sila. Si Jonah was sleeping during the storm because of indifference. Yung wala siyang pakialam. Si Jesus, natutulog siya, pagod siya, and he wanted his disciples to exercise faith. Si Jonah, natutulog siya kasi wala siyang pakialam. At sabi ng kapitan, nakukuha mo pang matulog. Bumangon ka't manalangin. Di ba? Ang mundo, minsan, nagpapakita pa sa atin ng malalim na spirituality. Mga kapatid, napakalaking trahedya na ang simbahan ay natutulog sa gitna ng panganib, hindi dahil sa pananampalataya at pananalig, kundi dahil sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at ng mga hindi mananampalataya ang nananalangin. Hindi po ba? Kaya ngayong nakakadurog na puso na tanong ng kapitan ng barko, why are you sleeping? It's 10 o'clock already. Why are you still sleeping? Nandiyan lang naman yung mensahe ni Pastor. Bukas lang manonood. See? Samantala yung mga hindi natin members, hindi mga Kristyano, nanonood sa atin. And they're praying. Ito ay sinusundan ng isang matinding preaching challenge ng kapitan. Sabi niya, bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Ang mundo na nagpipreach sa church. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Verse 6. Also, not only the church is sleeping and in need of admonition from the world, it appears that the world is more morally and ethically oriented than the church. Ibig sabihin dito mga kapatid, para bang mas mataas pa yung moralidad ng mundo kaysa sa church. And while the church might have forgotten to fear God, the world displays reverence and fear of God. Mas mataas pa yung tingin sa morality ng mundo kaysa sa church, at mas natatakot pa ang mundo sa Diyos kaysa sa church. Ano ang ating proof dito? Basahin natin ng dahan-dahan. Pansinin po yung mga naka-underline, mga kapatid. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Okay, bakit may bagyo? Kasi tumakas siya kay Yahweh. So paano malaman? Nagka-slot sila, lumabas yung pangalan ni Jonah. So tinanong siya, anong ginawa mo? Ito po yun. Sinabi niya, tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. See? The world is preaching to the church. Mas natatakot pa ang mundo sa Diyos kaysa sa church. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Ano na kasimple? Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo, sagot niya. Tingnan niyo po itong moralidad ng mga taong ito na hindi mga mananampalataya. Gayon pa man, kasi itapon nila agad-agad si Jonas, ang ginawa nila, sinikap nila na matripulante na itabi ang barko. Ayaw nila may mapahamak. Sinabi na ni Jonah, itapon nyo na lang ako, tapos na itong problema natin. Ang ginawa nila, hindi. Gawa natin ang paraan. Ayaw namin may mapahamak. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh. Ito mga hindi mananampalataya ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Pagka sabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa Kanya. See that? Ang church, ang mundo mas natatakot sa Diyos. Ang mundo mas nananalangin. Ang mundo mas rumirespeto sa Diyos. Ang mundo mas naglilingkod sa Diyos. Tanong, sino nga bang may matigas na puso? Ang church
o ang mundo? It appears that it is more difficult to change a once enlightened heart. Mas mahirap baguhin yung nakakilala na sa Panginoon, di ba? Tapos tumigang na lang yung puso. Kaysa sa mundo na wala talagang pagkakaalam sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Minsan mas madali pa silang kausapin patungkol sa Bible. Kung nakikita mo sa sarili mo ngayon ang mga bagay na ito, ikaw, kasama ng buong church ay naglalakbay palayo sa Diyos. At kung ang mundo ay higit na mas spiritual kaysa atin, then be like Jonah. Ito yung umpisa, kapatid, ng panunumbalik ni Jonah sa Diyos. Gayahin na natin. Na-realize niya na stalemate na to, sabi niya, inako niya yung kanyang kasalanan. Ito yan eh. Si Jonah, ayaw niyang pumunta sa Nineveh para maligtas yung mga tao doon. Okay? Yung mga tripulante, ayaw siyang itapon. Kasi ayaw nila mapahamak si Jonah. Yung mga tripulante pa yung mas malaking pag-ibig sa tao kaysa kay Jonah na ayaw pumunta sa Nineveh para maligtas sila. Ang sinasabi ko, na mas mataas pa yung moralidad ng mundo kaysa sa atin. Ito yan. Kung naramdaman mo na ganito ka na, at ganito na rin yung church, ito yung aking panawagan as pastor. Don't ask for the storm to stop. Huwag natin hilingin sa Diyos na huminto yung bagyo. Go to the middle of the storm. That is where you will find God's redemptive grace and hope for the wayward church community. Maaaring hindi pinapatigil ng Panginoon itong bagyong to. Kasi ang plano ng Panginoon is for us to really experience grace and salvation sa kakaibang paraan, katulad ni Jonah. What is God's message to us through the life of Jonah? Kung nakikita natin, ikaw personally, Jonah ka. In church, maaaring ganun na rin sa atin ngayon. Ano yung mensahe ng Diyos dito? Number 1, sometimes, God does not calm the storm. He intensifies it. Ibig sabihin, pinapalalapan ng Diyos ang bagyo and throw us in the middle of it so we can be redeemed by His grace. Hindi ka naman pakiusapan eh. Yung soft approach ng Panginoon, hindi na tumatalab sa'yo. Kaya minsan, tough love. Diba? Kaya minsan, hindi pinapatigil ng Diyos ang bagyo, pinapalakas pa niya upang ikaw ay maitapon doon sa wala ka nang magawa, kundi tanggapin na lang yung kanyang pag-ibig, ang rescue at pagliligtas ng Diyos. Yung dagat dito means death. Diba? Wala eh. Dagat yun eh. Anong gagawin mo doon? Mamamatay ka talaga. Now, yung tiyan ng isda means salvation for Jonah. Kung wala isda, patay si Jonah. Yan sinasabi natin. So we can be redeemed by God's grace. Basahin natin. Habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo at sinagot ninyo ako. So nung tinapon siya sa dagat, anong gagawin pa niya? Manalangin for rescue. Sabi dito, sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, sabi ko, sea means death dito. Ako'y tumawag sa inyo at dininig ninyo ako. Itinapon ninyo ako sa kalaliman. So ang Diyos talaga nagtapon sa kanya. Sa pusod ng karagatan, nabalot ako ng malakas na agos ng tubig at malalaking alon ang sa akin ay tumabon. Ulitin ko lang ha. Minsan mas pinapalalaan ng Diyos ang bagyo at ang kanyang kalooban itapon tayo sa dagat para maligtas tayo. Number 2, sometimes God allows us to be thrown into the deep so we can go back to what matters most to God. Ano yung pinaka-importante sa Diyos? Prayer and worship. Anong ginawa ni Jonah for 3 days and 3 nights sa loob ng tiyan ng isda? Nag-preach. Nag-evangelize. Hindi. Ginawa niya, prayer and worship. Minsan, tinatapon tayo ng Diyos doon, ilalagay niya tayo sa tiyan ng isda upang bumalik tayo sa pinaka-importante, manalangin at sumamba. Namulat si Jonas
Ang katotohanan ng kanyang pagsuway ay bunga lamang ng pagkatuyo at pagkalanta ng kanyang buhay, pananalangin at pagsamba. Sa tiyan ng isda, wala siyang ibang ginawa kundi magpuri at manalangin sa Diyos. Hindi ka pa ba kumbinsidong ang bagyong ito ay para dalhin kang muli sa templo ng Diyos? Sa kanyang presensya. Ito ang paalalang tahakin natin ang ating tema sa taong ito. Like Jonah, in the belly of the fish, we are being thrown into this pandemic so we can experience silence, simplicity, and surrender. What do you do inside the belly of that huge fish? Ano pa pwede mong gawin? Spiritual disciplines. Sabi niya, verse 4, akala ko'y malayo na ako sa inyo, at hindi ko na kailanman makikitang muli ang banal mong templo. See? Kung ito ang paraan ng Diyos para sabihin sa ating nakalimutan na nating mag-worship at manalangin sa Kanya, so be it. Kasi nung nandun na si Jonah, wala na siya magawa. Anong naalala niya? Temple of God. Anong ginawa niya? Prayer and worship. Number 3, panguli. Sometimes God allows us to be confined in the belly of whatever it is. Si Jonah is that. So He can remind us that worship and intimacy with Him takes precedence over service. Ang pagsamba at pagiging malapit sa ating Panginoon, mas mahalaga sa ating Panginoon kaysa sa anumang ginagawa natin sa ministry. Yan, ulit-ulitin ko yan sa inyo mga kapatid. Sabi natin, Jonas 3, 4-5. Ano nangyari nung siya po ay iniluwan ng isda doon mismo sa Nineveh? Pagkatapos ng 3 days and 3 nights of intimacy with God, of prayer and worship, ito nangyari. Siya pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Bilangin natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words. Wala siya ibang sinabi. Sabi niya lang, gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. 7 words ng preaching. Ako nagpipreach na ako ng mga 40 minutes o 50 minutes na. Kay Jonah, 7 words. Ano nangyari? Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. See that power? Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Worship takes precedence over your service. Ulitin ko ulit yung sinabi ko sa inyo nakaraan. If you cannot worship God ngayon, if you cannot pray ngayon, sabihin ko sa iyo kapatid ng diretso, wala kang karapatang magsabi na pag bumalik na lang tayo, saka lang babalik yung aking worship spirit of worship. Pagka kompleto na to, saka pa lang ako makapag-worship ng totoo. Pagka bumalik na ako sa lahat ng ministry ko, saka ko lang talagang masasabing bumalik na yung aking sigla sa paglilingkod sa Panginoon. It will not happen. If you cannot worship now, then you cannot worship tomorrow. Kahit magbago ang sitwasyon natin. Okay? Design ng Panginoon sa atin ngayon, maging katulad ni Jonah. Maalala natin na ang ating relasyon pala sa Kanya, ang ating intimacy sa Kanya ay higit na mas mahalaga at pinahalagahan ng Diyos kaysa sa anumang nagagawa natin sa ministry dito sa church. And power in the ministry, success in the ministry, hindi dahil sa kung anong kaya natin gawin, kundi dahil tayo nakikipagniig sa Diyos katulad ni Jonah. 7 words. Nagkaroon ng revival, buong city, kasama mga bata. Mula sa king hanggang sa mga bata. 7 words. Bakit? May kapangyarihan si Jonah galing sa Diyos. Because he learned the most important things, worship and prayer. Sa pagtatapos mga kapatid, simple lang. Nasa gitna tayo ngayon ng bagyo, maaaring tinatapon na tayo ng Diyos sa dagat, at doon maranasan natin, nasaluin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isda. And when that happens,
Spend time in worship and prayer. Wala na iba. Spend this time in worship and prayer. Thank God for this belly. Isda man yan, alimango man yan, kung ano mang lumulon sa'yo para maligtas ka lang. When God gives us the green light to do service to Him, for Him again, we can expect God that He would use our simple message to convict people and bring them to repentance and faith. Very simple. 7 words. Wala lang kung ano-ano pang sinabi si Jonah. Ganun lang. And people believe him. Why? Kasi nandun na yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Bumalik sa Diyos. Manalangin, mag-worship, maging malapit ulit tayo sa ating Panginoon. Dito natin maintindihan ng ating buhay dito sa mundong ito dapat nagagamit sa pagsamba sa Diyos. Not even missions, not even contributions, not even whatever it is na ginagawa natin noon, ang hinahanap sa atin ng Panginoon, worship. Ngayon, matatandaan ninyo yung kanta, the reason I live is to worship you. And we will sing that song today. Let us all rise and let us worship God this morning. As we sing the song, may we offer it as our sacrifice of praise to God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes central in your love, when my world that surrounds come shadows in the light of you. As I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to sing it from the top. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found you, when I found the joy of reaching your heart,
I will become enthralled in your love. When all things that surround us become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Let's sing it from our hearts. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Minsan katulad ni Jonah, we learned that lesson in a very hard way. We learn na after all, ang nangyari sa ating buhay, at the end of the day, what matters most is that we worship God. The reason we live is to worship our Father. Teach us, Lord, to learn some important and life-changing truths from you. As we're being confined inside the belly of the fish, turn us into becoming prayerful and worshipful people. Make us abandon our self-righteous agenda and motivations. We thank you because you are the God who hears our prayer in your holy temple. Bless your people now. May the Lord bless you and keep you, my dear brothers and sisters. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen.